Praise you, Jesus. Sapagkat ika'y walang kapantay sa aming buhay, Panginoon. Marapat na purihin at sambahin. At marapat na mahalin ang iyong mga nilikha. Praise you, God. Worship you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. Mahal na mahal ka namin, O Diyos. Mula ang aming mga salita. Thank you, Lord. To give you everything that you deserve, Lord God. We love you, Jesus. Love you, Lord. Let us sing this song. Namahal kita, ikaw ang buhay ko. Namahal kita, ikaw lamang sa buhay ko. Oh, ikaw lamang, at wala nang iba. Wala kang katulad, ikaw ang Diyos na buhay. Walang kapantay sa buhay ko'y ikaw. Nahulog ng kalwalhatian ang aming kalagayan sa minamahal ka namin, O Diyos. This song is created out of love. Kung mapapansin po natin the lyrics, paulit-ulit, minamahal kita, mahal kita, Panginoon. Minamahal kita, sa iyo ang buhay ko. Minamahal kita, ikaw lamang sa buhay ko. This song was created by one person. This song was created by 11 people, including me, Regina, Kuya Raymond, my mom, Baby Raquel, Tatay Dante, and many more. Ate Amy. At bawat linya po ng kantang to, tig-iisa kami. The question is, kung nasa harap mo ang Panginoon ngayon, anong una mong sasabihin sa Kanya? Many of us, inisip, hihingi, gusto ko na ganito, gusto ko na ganyan. But we were there at that moment. The only thing that we thought about is kung gaano namin kamahal ang Panginoon noong mga oras na yun. So as we sing this song again, isipin natin, let's picture God is standing in front of us. And we are singing this song as a love song. Para sabihin, Panginoon, minamahal kita. Minamahal kita, ikaw ang buhay ko. Minamahal kita, ikaw lamang sa buhay ko. Oh, ikaw lamang, at wala nang iba pupurihin ng puso't kaluluwa. Minamahal kita. Isa pa.
mahal na mahal. Tanging sa'yo, para sa'yo, ang aming pag-ibig at pagsamba. Salamat, O Diyos. Salamat sa biyaya mo'y habag. Salamat sa katapatan mong walang hanggan. Salamat sa biyaya mo'y habag. Salamat sa katapatan mong walang hanggan. Salamat sa biyaya mo'y habag. Salamat sa katapatan mong walang hanggan. Salamat
deserve every single breath, every single song that we could sing, and every single air in our lungs, Lord God. Tanging sa'yo, para sa'yo at wala nang ibang Diyos. Panginoon, tanggapin mo ang aming awitin, ang aming pagsamba sa umaga nito, Lord God. Accept us, Lord God, as your children. Accept us, Lord God, as your workers, Jesus. And let us experience you. Experience your power, your blessings, your anointing sa aming buong buhay, O Diyos. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po namin ang Panginoon. Sige po. Bago po tayo magsiupo, tayo po muna umikot at kamayan ang ating mga kapatid. Sing this song. Kumusta ka na? Alam ko sa iyong wala na ika'y masaya. Muli naman tayong nagkasama-sama upang umawit magpuri sa kanya'y sumamba. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Puso ko'y nagagala na ika'y makita. Kaysa ang feeling di ba pagsama-sama lagi. Pinupuri siya. It's alright. Nasilig ko maligay. Kasama ko. Sabay na kumawin. Sabay na sumasamba. It's alright. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga po na sa Diyos, lahat po ang pagsamba, papuri, o sa salamat at pagdakila. Amen? Sa umaga po ito, manatili tayo sa presensya ng Diyos at makinig po sa kanyang salita. Natawagan po natin si Tay Jerry Torado para po magbahagi ng salita ng Diyos. Mas excited to sa akin si ano. Si ate ano. Thank you po sa napakabilis na pagpapakilala. Good morning po to everyone. Sorry. Amen. Lahat po tayo pinagpala ng Diyos. Tayo po ay nandito lahat. Now, sino po ang excited? Amen. Hindi na. Parang ako lang yung excited, tsaka si Karen na. Isa pa nga pong malakas na amen. Sino po lang dito ang excited at masaya na ngayon ay nandito tayo? Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon at opportunity na ibinigay sa akin ng Panginoon na ako po ay makatayo muli sa inyong harapan at makapag-share ng kanyang salita. In behalf of Tatay Bemboy po, Tatay Bemboy po habang papunta po kami rito, isa tumawag po sa akin na parang mag-preach po siya sa ibang church. Habang nakikinig po kami doon sa preaching ni Nanay Ana kanina, what's the title nga po? Prayers Made in Heaven. Napakaganda ng title ni Nanay Ana. Sobrang ang sarap ulit-ulitin at mag-manifest sa ating mga buhay. Amen po ba? 11 a.m.
legacy lang po yung aking preaching. Before anything else, gusto ko po muna mag-share sa inyo about my testimony sa buhay po ng aking pamilya. Sobrang napakabuti po at dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon ay una-una po nagpapasalamat ako kasi nabigyan ng pagkakataon na makapag-share ulit. And gusto ko pong i-share yung about sa aking family. Testimony ko po ito sa aking family. Kung gaano kabuti at kung gaano kamahal tayo ng ating Panginoon. Amen po. Hindi lang po siguro sa amin or sa ating lahat. Kaya sooner or later, maaaring kayo po ay tumayo din dito. Amen po. Actually po, si Dayan po, unang-una anak. Naalala ko nung 2 years ago, na kami po ay nakaranas ng totoong pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon sa buhay namin. Madalas po kaming mag-banding ng aking anak. Kasi mostly po ako ay nasa bahay lang. Ako po ay isang house husband. Thank you, Lord. And the rest po, si Tayan po ay parang 2nd year or 1st year, 2 years ago. Naka-experience po siya ng struggle. Sinasabi niya sa akin na, Pa, okay lang ba na magkaroon ako ng pain? Sabi niya, parang naiiyak siya sa testimony, sa mga sinishare niya sa akin. Then, sabi ko sa kanya na the Lord is good. The Lord will provide. Kasi nag-aalala siya na baka magkaroon siya ng bagsak is parang nag-aalala siya dun sa mga binabayaran, sa mga financial sabi niya sa akin, pag ginagawa ko naman yung best ko. So lahat naman tayo gustong gawin yung best, di ba? Pero sinabi ko sa kanya na hindi naman pag naka-experience ka ng ikaw ay nadapa is hindi ka na makakabangon. Di po ba? Sabi ko nga sa kanya, yung gawin nating life verse, yung Philippians 4:13, no? Yung sinare kanina ni Nanay Ana. And then, the same thing, make story short, praise God, dahil po sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon, si Dayan po ngayon is internship na. And all is provided. Mula sa tuition, sa mga pangangailangan sa school. Sobrang grateful and sobrang thankful po ako sa Panginoon na yung mga susunod na taon, si Dayan ay tatayo na rito at i-testimony niya ang kanyang buhay. And I pray na soon to be doctor. I receive. Thank you, Lord. And especially, siyempre, sa asawa ko meron din. Sobrang thankful po ako sa Panginoon dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Diyos sa buhay natin. Ang aking asawa po ay nag-grant ng sasakyan na for family car sa amin. Sobrang grateful po and thankful sa ating Panginoon. At the same time, yung birthday ko is kasabay yung awarding niya. Sobrang dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon, siya ay na-award on 25 years on service sa kanyang company. Thank you, Lord. Di ba ba? Actually, napakarami natin ipagpapasalamat sa ating Panginoon. Sa buhay ko po, sobrang thankful ako na ako po ay nabibigyan pa ng mga ganitong pagkakataon. Hindi ko po alam kung bukas ay magagawa ko pa ito. Meron po bang nakakaalam ng bukas sa atin? Amen? Wala po, di ba? Kaya I'm so grateful po na tayo po ay nabibigyan ng ganitong opportunity na makapag-share. Kahit sa maliit na paraan lang po. Amen? Pwede po bang sabihan tayo ng isang malakas na amen? Pampalakas na amen. Amen! Thank you, Lord. Medyo nakakatiyo ng galaw mo. Yun. Napansin niyo po ba, lagi ko pong binabanggit yung pag-ibig? Yung pagmamahal? Na-observe niyo po ba? Actually, yung topic ko po ngayon is all about love. Bagay na bagay po dun sa kinanta ni LJ kanina.
sa iyo, buong puso't kaluluwa, minamahal kita. Sobrang parang talagang nasabay na tapat, no? Ako po ay nag-research. Wait lang po. Cellphone ko pala. Yan po. Nakita ko po kay Google, according po kay Google, on Ancient Greek, meron pong 8 types of love na tinatawag. Maring sa mga high school o sa atin dito, maring alam na to. Pero meron po akong 3 bagay na gusto i-share. Ito po yung top 3 types of love on Ancient Greek. Ito po yung Eros, Philos or Philia, and Agape. No? Pag sinabi po nating Eros, ito po yung it means sexual passion. No? Ito po yung pagmamahal, yung pag-ibig na ipinapakita natin sa ating asawa, sa ating kasintahan. Amen po. Yun naman pong Philos or Philia, ito po yung deep friendship. Yung pagmamahal natin sa mga kapwa natin, mananampalataya, sa mga kapwa natin, sa mga kaibigan natin, sa mga classmates natin. Yun po yung meaning ng Philos or Philia. And the rest is Agape. Yung Agape lang po, ito po yung madalas nating marinig. Amen kay Tatay B, kay Tatay Benboy, kay Nanay Ana, sa mga pastor. Ito po yung unconditional love na sinasabi. Hindi ko po nagamit yung tawag ko. Lapel. Yung pasensya na po. Isang kamay ko. So, yun nga po. Sa madaling salita po, yung Agape love, ito po ay para sa lahat. No? Ito po ay unconditional love, tinatawag na God kind of love. Ibig sabihin na kahit ano ka pa, kahit sino pa ako, kahit may nagawa kang kasalanan sa akin, is mamahalin pa rin kita. That is Agape love. Amen po. Ang topic po na ating pag-aaral, ang teksto ko po is actually ito po ay natalakay na natin mga 2 weeks ago siguro sa ating family day. No? Natalakay na po natin ito. Ito po yung 1 Corinthians 13:1-7. Amen po ba? Meron lang po akong gustong bigyan ng diin para sa atin. Meron lang pong gustong iparating sa atin ng Diyos na kung gaano kahalaga ito. Sa NIV po, pwede po nating basahin. Sa NIV, 1 Corinthians 13:1-7. Pwede po Tagalog din, sige po. Pwede po nating basahin. Sige po, basa. 1 Corinthians 13:1-7. Ang pag-ibig, kapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batiyon o balingaw o pagpiyang na tumataginting. Verse 2. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa't napalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3. Ipamigay ko man ang lahat kung ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang may tutulot ito sa akin. And verse 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi na naghili, nagmamahuri, o nagmamataas. 5, hindi magspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. And 6, hindi nito kinatutuwa ang gawang masama,
ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtataga hanggang wakas. Sige po, inanyayaan ko lahat ng tumayo at tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Ang maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ito na kami po ay makapakinig ng banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na mapuksan ang aming espiritual na tenga, ang espiritual na mata, Panginoon, at magkaroon ng kaunawaan at ang aming kapahayagan mo lamang ang makarating sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa inyong lingkod na bigyan niyo po ako ng katalinuhan, kaalaman, Panginoon, na gagaling sa iyo, Lord God. Lakas ng loob, Lord God. And tunay nga po na ang kalooban mo lamang ang mangyari at masunod ngayon sa araw na ito. Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan. At ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa NIV po, pag sa NIV, nakita ko po ito. Actually, pinamagalan ko po itong love is indispensable. Kinuha ko po ito doon sa NIV translation. Pag sinabi kong indispensable, sa mga estudyante, malamang alam nyo to, indispensable, pag sinabing indispensable, ito ay kailangan. Urgent. No? Love is indispensable. Sabihin yung pag-ibig, kailangan nasa atin to. Kailangan nakikita ito sa ating mga buhay. So ito ay napakahalaga. Hindi siya pwedeng wala. Amen po ba? So lahat po tayo rito, bilang Kristiyano, lahat po tayo ay may pag-ibig sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga po ng amen, ang may pag-ibig sa kanilang mga puso. Amen. Thank you, Lord. So meron lang po akong tatlong bagay, tatlong mahalagang rason kung bakit mahalaga ito na meron tayo neto. Dahil pag wala po tayo neto, number 1 po, may tuturing natin itong walang kabuluhan. Sabi po sa verse 1 and 2, pwede po bang papos yung 1 and 2 ulit ng Tagalog? Pag wala po tayong pag-ibig, may tuturing natin itong walang kabuluhan. No? Ano po yung mensahe ng Panginoon na dapat nating maunawaan? Ang pag-ibig pala, ito yung tunay na konklusyon sa ating mga buhay. Amen po. Kahit gaano ako galing magsalita, kahit gaano ako kagaling mag-pray, kahit gaano ako kagaling mag-speaking in tongues, useless lahat ito kung wala akong pag-ibig sa aking buhay. Amen po. Sana po hindi po tayo maikumpara doon sa sinabi sa verse 1 and 2 na para lang tayong isang batingaw o isang kampana na maingay lang sa pagsasalita, ngunit hindi ginagawang may pagmamahal o pag-ibig. Amen po ba? Kahit po gaano kagaling ako sa Bible or sa pagpapaliwanag, useless po ito lahat. Amen po ba? Parang napakatayin po natin Amen. Amen po. Sana po hindi lang po tayo may kumpara sa isang kampana na maging maingay lang sa pananalita, no? Na dapat sinasamahan natin ng pag-ibig. Misa po, kumustahin po natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Mag-experiment tayo. Kung ikaw tatanungin mo yung sarili mo, makikita mo ba, kapatid, na yung pag-ibig ba is nandyan? Pag ikaw ba is nasa labas ng church, nandyan ba yung pag-ibig? Nakikita ba sa atin? Nararanasan ba natin yun? Ipapakita ba natin yun sa ating mga kapwa? Or pag nandito lang ba tayo? Amen po ba? So dapat po laging nandyan yung pagmamalasakit natin, pagtulong natin sa ating kapwa.
kagaya ng mga ginagawa ng mga kabataan, nag-reach out sila. Yung asawa ko, madalas siguro ito yung senyales na pagbibigay ng tulong sa kapwa, kung naman yung bukal sa puso niya. No? Kagaya ng ginagawa natin every second Sunday, yung pagpaparticipate ng bawat isa. Di ba ba? Lahat tayo, kahit na minsan tayo nakaka-experience ng hindi ako pwede rito kasi naiiyak ako eh. Pero praise God, no? Tayo ay nagpa-participate lahat. Ito po ay isang senyales na yung pag-ibig is decision natin sa ating mga kapwa. Di ba ba? Amen? So, ang aplikasyon ko po dito, dapat natin po ipamuhay, no? Suriin natin maigi yung sarili natin, mga kapatid. Kung nagmamahal pa tayo sa ating kapwa, nakikita ba o naipapakita ba natin yung tunay na pagmamahal sa Diyos? Kagaya ng ginagawa natin, pag-attend natin sa church, napakahalaga po. Sa ministry, sa kongregasyon, sa Bible school, sa Bible study. No? Ganun po siya kahalaga, kaya bakit po mahalaga pag-ibig natin mula sa Diyos? Dahil pag wala tayong tunay ng pag-ibig, may tuturing tayong walang kapuluhan. Kaya dapat po napanatilihin natin yung pag-ibig lagi sa ating mga puso. Amen po ba? And number 2 po, dahil pag wala po tayong tunay ng pag-ibig, walang patutunguhan o mapapala yung ating mga buhay. Sabi po sa verse 3, pwede po natin buksan, basahin natin. Sa verse 3 po, sa Tagalog po, pero po sa English. Sabi po dan, if I give all that I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. So pag sinabing I gain nothing, parang wala tayong mapapala. No? Na mga kapatid, tandaan po natin, no? Pag sinabing wala kang mapapala, parang ano yun, suntok sa buwan. Suntok sa hangin. Meron na po ba sumuntok sa hangin dito? Meron na po ba? Parang meron nakaka-relate. Subukan niyo po sumuntok sa hangin. Meron po ba tayong tinatamaan? Wala po, di ba? Parang suntok sa hangin, ibig sabihin, wala tayong tinatamaan. Para lang ano to, parang malayo ang tingin ko, pero wala naman akong tinatanaw. Parang kanta lang po, di ba? Malayo lang ang tingin, pero wala naman tayong natatanaw. No? Salamat po sa isang nag-amen. Hindi pala ibig sabihin na pag tayo is nag-aalay ng buhay or nagbigay sa ating kapwa is meron tayong mapapala. Pero hindi naman po lahat, no? Meron din pong iba na kahit na sa pag-aalay ng buhay, pagbibigay, ay wala ka rin talaga napapala dahil minsan nagbibigay tayo pero wala yung pag-ibig sa puso natin. Meron po ba ganun dito? Amen? Siyempre, mayroon kasi nagbibigay ka, nag-aalay ka, na dahil kailangan lang. Mahirap yun. No choice ka lang. Parang yung katotohanan, nagbibigay pala ako pero hindi naman pala buwal sa puso ko. Di po ba? So wala kang mapapala pagka ganun po. Amen? Para lang tayo nag-aaral sa Bible School na hindi naman pala tayo naka-enroll. Amen po ba? Parang ganun lang po. No? Mas mahirap po natin tayo ng church na hindi naman po tayo makakarating doon, tayo doon sa ating Panginoon. Solo po yung share to, no? Lagi pong pinasabi to ni Tatay V na naniniwala po ba kayo na lahat tayo ay tinawag ng Diyos? Amen.
Hindi po tayo tinulak. Hindi po tayo tinakot. No? Praise God. So mga kapatid, dapat po, yung ginagawa natin, ng isang bagay, sinunod natin ng isang bagay na may pag-ibig, malaking kabuluhan yun sa ating mga ginagawa. So it means, merong saysay yung mga effort natin, yung mga ginagawa natin, yung pagmamahal natin, yung pagbibigay natin sa kapwa ng buong puso. Hindi yung sapilitan lang, hindi yung napilitan lang ako. Amen po ba? Hindi po yung tumayo lang ako dito dahil ako po ay tinakot, ako po ay tinulak lang. We have faith on God na tayo po ay tinawag ng Diyos. Amen? Hindi man po tayo ganun kagaling sa Hebrew, kagaling sa English. But sa maliit na bagay is meron tayong maibigay, maipakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po ba? So ano pong aplikasyon ng mga dapat nating ipabuhay dito? No? Kung gusto natin maging makabuluhan yung ating buhay at may patutunguhan, dapat po maglingkod tayo sa ating Diyos nang hindi yung bunga lang sa pilit. Alam niyo po yan? No? Maglingkod tayo ng buhay po sa ating mga puso at may pag-ibig sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakaka-relate po ba tayo? Sabi po doon sa Matthew 22:37, napakalinaw po ng sinabi sa atin ng ating Panginoon. Sino po ang nakakaalam nun? May premyo po. Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart and with all your mind and with all your soul. May premyo ka kay Erwin. Pwede ko yung nakasagot. Karinig kita eh. Amen po ba? Mahalin po natin, napakalinaw po ng sabi ng ating Panginoon. Mahalin po natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip natin. Amen po ba? Thank you po sa isang amen. Amen. Sabi po doon sa John 14:15. Sino po ang nakakaalam? John 14:15. Sabi po ng Panginoon, if you love me, obey my command. Give my commands. Dalawa na premyo mo kaya Erwin. Thank you, Lord. No? Mapag-ibig mula sa Diyos. No, bakit mahalaga yung pag-ibig mula sa Diyos? Dahil pag wala tayong tunay na pag-ibig, no? Walang patutunguhan o mapapala yung ating mga buhay. Yun po yung number 2. Pag-ibig natin sa ating kapwa. Kailangan po yun. Pag-ibig sa ating Diyos. Excuse me po, yun na po. Sana po tumayo kayo dito minsan para ma-experience rin po na kung gano'ng kabuti ang Panginoon sa buhay natin na kailangan po natin uminom ng tubig. Water is life. Amen po ba? Natutuyo po talaga yung lalamunan po. No? So sa lahat po, dapat po, kailangan po gawin natin yung lahat ng may pag-ibig para magkaroon ng kabuluhan at may mapapala tayo sa ating mga ginagawa. Amen po ba? And number 3, last but not the least, napakabilis po. Dahil pag wala tayong tunay na pag-ibig, meron pong premyo. Meron po ba dito nakaranas na nawala na ng pag-ibig sa kanyang puso? Pwede po ba magtaas ng kamay? Sige po, magtaas po ng kamay kung meron po dito na nawala na ng pag-ibig sa kanyang puso. So lahat po tayo is bilang Kristiyano, hindi po nawawala yung pag-ibig sa ating mga puso. In case po, kunyari lang po mawalan tayo ng pag-ibig. Ito po totoo po, meron pong prize sa akin pag may nakasagot po. Kung nawalan tayo ng pag-ibig, ano po kaya yung mangyayari sa atin? Sige po, pwede po magtaas ng kamay. Kung mawalan tayo ng pag-ibig sa ating mga puso, ano kaya yung mararamdaman natin? Nararanasan natin? Pwede mong sumagot. Si Ate Maya. Pag wala po kaya tayong pag-ibig, ano po kaya mararamdaman natin? Empty? Wala nga eh. Siyempre, empty talaga yun.
Malamang po, pag wala tayong pag-ibig, naalala ko kagabi habang nag-uusap kami ni Cecil, parang nawala yung patient ng aking asawa. And sabi ko, parang yung gusto kong issue is parang sa kulga. Alam niyo po yung ating, ang lagi ko po itong naalala, no? Ang salita po ng Diyos ay hindi para ito ay patamaan tayo, no? Tama po ba? Ito po ay para itama tayo. Kaya ako po, every time po namin nag-preach, kahit sino po ang tumayo rito, excited po ako makinig. Kasi po, alam niyo po, mostly tinatamaan po talaga ako eh. Amen po ba? So ngayon po, si Cecil po muna yung tatamaan dito. Masawa ko po yun. Kasi kagabi po nawala yung patient niya. Pag nawalan po tayo ng pag-ibig sa ating mga buhay, malamang po, bilang Kristiyano, lalabas po yung ugali sa atin na hindi po karapat-dapat. Amen po ba? Ikaw po, kunyari, Pastor Ervin, kunyari po naglalakad ka sa labas. Alam naman po natin, sobrang init ngayon, di ba, ng panahon. Gagalap ko, di ba? Yung sobrang init, yung talagang hindi mo kakayanin yung temperature, ikaw medyo bata ka pa eh. Sa palagay mo, kaya ano kaya yung maramdaman mo? Pag yung sobrang init, mapa-praise the Lord ka kaya pag pag sobrang init, Lord. Tatabi ka, di ba? Bilang Kristiyano, yung gagawin mo yung best mo para hindi magbago yung ano mo, yung ugali mo, no? Para hindi mawala yung pag-ibig ng Diyos mula sa Diyos na nasa iyo. Di mo ba? No? So mga kapatid, ito po yung mensahe sa atin dito na ating Panginoon Diyos, no? Kapag pinagharian ng pag-ibig ang iyong puso, mga kapatid, sabi po sa verse 4, sabi po doon, 4 to 7, pwede po ba natin basahin ulit? Pag tayo po ay pinagharian ng pag-ibig, sabi po doon, pwede po natin basahin lahat. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. No? It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. Hindi tayo magalit. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Doon, napakaganda po ng mensahe sa atin ng Diyos. Doon pa lang, sobrang makikita na sa atin yung buhay Kristiyano na dapat yung pag-ibig is nanatili sa ating mga puso. No? Pag pinagharian ka ng pag-ibig sa iyong puso, nandun yung tiyaga. Diba? Pag may tiyaga, may nilaga. Amen? No? Hindi po tayo dapat naiinggit sa iba. Kung mas pogi man sa akin si Kuya Ervin, okay, praise God. Thank you, Lord. Diba? Dapat ganun, Kuya, diba? Mas mayaman naman ako sa kanya. Praise the Lord. Amen? Yayaman din tayo lahat. Prayers made in heaven. Amen? No? Hindi tayo makasarili. Wala pong makasarili dito. No? Sabi mo sa iyong kapatid, sa iyong katabi, hindi tayo makasarili. No? Hindi magaspang yung pag-uugali natin. Masyadong Tagalog, no? Yung aking simulat. Pag sinabing magaspang, sa mga estudyante, alam na alam ko. Pag sinabing magaspang, ano ba yun? Isabihin tayo ay hindi magaspang, dapat meron tayong magalang. Magalang tayo. Marespeto tayo. Amen po ba? No? Ayaw natin dapat, hindi tayo dapat magpatuloy sa mga kasamaan. Tsaka hindi tayo nagtatanim. Ito ang pinakamahalaga. Hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Pero po ba rito may tanim ng sama ng loob sa kanyang kapwa? Umamin po tayo. Ang dami nag-amen bigla. No? But
the love of God is from us, is nasa atin, no? Dapat marunong tayo magpatawad. Amen? No? Lagi tayong positibo at lagi tayong may pag-asa. No? Ibig sabihin, pag may pag-ibig, patunay lang ito na yung banal na espiritu ay naninirahan sa ating mga buhay. Amen po ba? Di ba yung sabi nga sa Galatians 5:22, unang-una yun eh. The fruit of the Spirit is, number 1 yun, love. Di ba? Ang dami mo ng premyo, kuya pero hindi ko lang sumasagot eh. Ay napansin ko eh, tumitingin din ako rin sa kabila, yung sagot na timaya eh. No? Naalala ko po, nung kami po ay nag-aaral sa Bible School, natandaan ko po ito sa practical ministry. Sabi po doon sa practical ministry, yung declaration ng ministry, parang number 3 ito, the motive of the ministry is love. Tama po ba yun, Tybee? The motive of the ministry is love. Number 3 po yung sa practical ministry na aking natutunan na dapat nating pamuhay. Motibo natin sa ating ginagawa is yung pamuhay natin yung pagmamahal, no? Sa ating Diyos, sa ating kapwa, sa ating pamilya. No? Kung ginagawa natin may pag-ibig o ginusto natin ay magagawa na maayos, mga kapatid. Tama po ba? Pinapahalagan dapat na maayos. Binibigyan natin ng maraming panahon. Yung pagbabasa ng Bible. Amen po ba? Dapat po ginagawa natin itong lahat ng may kasamang pag-ibig. Now, tanungin po natin ulit yung ating mga sarili. Pwede po natin tanungin sa isip lang natin. Lord, nagagawa ko ba ng maayos yung pinapagawa ko sa akin? Yung paglilingkod ko sa iyo? I'm doing the best po ba? Excellent po ba, Lord, yung ginagawa ko? No? Yung mga pinapakita natin. Ano po kaya siguro kung hindi tayo mahal ng Diyos, ano kaya ang mangyayari sa atin? Napansin yung sobrang bilis ng panahon. Kailangan pabilisin ng Diyos ang panahon para tayo ay magkaroon ng panahon, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po. Sino po inaantok dito? Sumigaw ng amen. Wala naman. Thank you, Lord. No? Dapat po, the best yung pinapakita natin sa ating, yung ginagawa natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi the best po yung ginawa ng ating Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. Kung gaano niya tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak para magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ipakita rin po natin yung the best natin para sa paglilingkod natin. No? So kung naranasan, in case lang po sa mga mananampalataya, kung naranasan po natin na mawalan tayo ng pag-ibig minsan, pag nasa labas tayo, sobrang, alam ko po, maraming encounter na mabigat or sa klase ng panahon, sobrang init, nagbabago yung temperatura ng ating katawan. No? Meron po ba naranasan po ba natin yon? No? Kung meron tayong nakikita na hindi magandang kilos or galaw or gawa na ginagawa natin, pag-uugali na nakikita sa ating buhay, mahalaga po na bigyan natin ito agad ng aksyon. No? Huwag natin siyang baliwalain. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Ayusin natin muli yung ating buhay. No? Sanayin natin, paghariin natin yung pag-ibig at pagmamahal sa atin, sa ating no? Huwag puro, sabi sa Bible, huwag puro muso. Dapat nasa puso.
Amen po ba? Nasa 1 John 3:8. 1 John 3:18 po. Buksan nga po natin, Kuya Jason. 1 John 3:18. First John 3:18, basahin po natin. Dear children, let us not love with words or tongue, but with action and in truth. Napakalinaw po ng sabi ng Panginoon, no? Hindi po puro tayo salita lang. Dapat po is nasa puso, mga kapatid. No? Amen po ba? Mas okay po pag ako yung tatayo dito kasi mabilis lang, no? Amen po ba? Masaya po ba tayo na meron po ba tayong natutunan? Meron po ba tayong Amen, thank you Lord. And sa lang po sobrang na-overwhelm ako na sobrang excited ako nung sinabihan ako ni Tatay Bemboy na ako yung mag-preach. Dahil tayo po itinawag ng Diyos. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa man, mahal ka ng Diyos, dapat lagi po tayong handa. We are the army of God. We are the soldier of God. Kaya lahat po tayo ay tinawag. Hindi po tayo tinulak, hindi po tayo tinakot. No? Kaya lahat po tayo ay hoping na sana ay mabigyan ng chance din na makatayo dito. Dahil po bukas, di po natin alam. Amen po ba? Naalala ko po, meron nga po mga bansa na hindi talaga pwedeng mag-share ng Word of God. So, we are grateful and we are, by the grace of God, is open tayo magbasa ng Bible, magbahagi ng kanyang salita. So, huwag nating sayangin yung opportunity na hindi nagkakaloon sa atin. Amen po? Amen? No? No, para po sa ating conclusion, mga kapatid, no? I'm praying po na maging totoo po tayo sa ating Diyos at sa ating mga kapwa. No? Kahit tayo nangangaral or magaling magsalita, nangangako pero hindi naman natin nagagawa ng may pag-ibig sa ating puso, walang maniniwala po at walang magtitiwala. No? At mawawalan po ng kabuluhan ng lahat. Dahil kung masusunod lang natin kung ano yung mga inuuro sa atin ng ating Panginoon, kung may pag-ibig tayo sa Kanya, no? Pinakamahalaga po ang pag-ibig, mga kapatid, sa buhay natin. No? At para ma-guide po at maayos ang tamang paggamit ng pag-ibig, ano po ang dapat natin gawin? Siyempre po, magbasa po tayo ng salita ng ating Panginoon and hanapin po natin yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Thank you, Lord. No? Sobrang masaya po ba tayo o nagugutom po tayo? Ako po, hindi pa po ako nag-almusal. Salamat po sa Panginoon at ako po ay nakapagsalita sa araw na ito. No? Para po sa ating review, bakit nga ba mahalaga yung pag-ibig mula sa Diyos? Na meron po tatlong rason. Number 1 po, sabi po doon, dahil pag wala po tayong tunay na pag-ibig, sa verse 1 and 2, pwede nyo pong reviewin. Pangalawa, kung wala tayong pag-ibig, walang patutunguhan o mapapala yung ating mga buhay. Sabi sa verse 3. No? And number 3, but not the least, last but not the least, dahil pag wala tayong tunay na pag-ibig, lalabas yung mga ugali natin hindi karapat-dapat bilang Kristiyano. Amen po? So nawa po ay meron pong mensahe ang ating Panginoon na gustong iparating sa natanggap natin. At sana po ay makita ito at makita ito sa ating mga buhay, hindi lang dito sa loob ng church, saan man tayong lugar makarating, is manatili yung pag-ibig mula sa Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Sa malakas na amen nga po. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sige po, tayo po tumayo lahat at tayo po ay manalangin.
Yes, Lord. Maraming salamat po, Ama, sa araw ng ito, Lord God. Na ang tunay na pag-ibig ay dapat manahan sa aming mga buhay, Lord God. Na ito po ay kailangan, hindi pa pwedeng wala sa aming mga buhay. Lord, dalangin ko po na paglabas namin sa bulwagang ito, ay patuloy na makita at mag-manifest ang tunay na pag-ibig mula sa Diyos, Lord God. And makita ito ng bawat tao na aming makakasalamuha, Lord God. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Sa mga naka-live stream. Lord, dalangin ko po ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat, pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Natunay nga po na ang pag-ibig mo ay walang hanggan. At mananatili ito hanggang wakas sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Sa aming mga tatay, sa aming mga nanay, sa aming mga elder, pastora, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pag-iingat at pagbibigay ng proteksyon sa bawat isa sa kanila, Lord God, sa pagbibigay ng mga pangangailangan, Lord God, at sa pagpapatuloy na pagpapalawak na iyong kongregasyon, Lord God. Maraming salamat po na patuloy mong binibigyan ng wisdom and knowledge ang bawat isa, Lord God, to share your word. Maraming salamat po, Ama. Tunay nga po sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng nagsabi ng malakas na Amen. 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 Palakpakan naman po natin ang Diyos sa buhay ni Tay Derek Ferrari. Napakaganda po na siya din sa akin sa umagang ito. Na-remind din po ako ng ating family code sa pamilyang ito. No? Sabihan niyo po sa inyong katabi, I choose to love you. I choose to understand you. I choose to not be offended by you. Ayan. So challenge po sa bawat isa sa atin yun na paglabas po natin ng lugar na to ay maibahagi natin ang love of Christ sa ating kapwa, sa ating pamilya, and lalong-lalo na po sa Diyos. Isang paraan din po ng pagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos ay pagbibigay po natin ng tithes and offering. Sabi nga po sa isang quote, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kaya tayo po ay magbigay ng may galak at pagmamahal. Amen po ba? Tatawagan ko po si Ate Maya to lead us in prayer for our tithes and offering. Yes, thank you, Lord. Let us pray for our tithes and offering. Yes, Lord, we thank you, Lord, for your presence and for your promise in our life. Bless our tithes and offering, O God, na magamit ito sa mga gawain mo, Panginoon. Kaya yung pagpapala mo po sa aming mga hanap buhay, sa aming trabaho, at sa anumang source of income namin, O Panginoon. Lord, help us na maging channel of blessings to glorify your name. Ikaw na po bahala magpalago para sa amin, O Panginoon. Ikaw na rin po ang bahala mag-provide. Lord, we thank you for your blessings, and we believe we will have what you promise. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. It's coming from my Give it to myself.
for this week, Because ang title. At nalalapit na din po ang ating Young Adult Summit sa darating po na August 24 to 26. Diyan lang po sa may Eurotel, sa may tapat po na SM North Edsa. So sa mga young adults po na interested pong sumama, pwede pong mag-register pwede pong lumapit kay Ate Denise para po sa registration. 3,500 lang po yung registration fee. At, ano po na? Yan, sige, tulungan natin si Karen. Nalalamig yung kamay. Announcement pa lang yan, di pa preacher. Wait, pa-preacher ka na. Sige po. Pagin po, Panginoon, so we are inviting all the young adults po this coming Saturday, Sunday, and Monday. Bakit po namin piniling Sunday? Kasi most of our young adults are working. Sino ba yung nag-work na? Kami trying to work. Pero kahit mga mag-asawa, tulad nyo, mga entrepreneurs, kasi po, this Kingdom Business Conception ay napaganda po for those young adults, married or unmarried, okay lang din po yun. Because we want you to be open, maging bukas. Kasi minsan po, pagkatapos natin magkaroon na maging kabataan, nagtrabaho, nagkaasawa, something like, saan ba ako lulugar? Diba? In the Kingdom of God. So right now, with this Kingdom Business Conception, ay ni-invite po natin lahat ng mga singles, kahit may asawa, especially if you're working or having a business. Kasi po dito bibigyan tayo ng direction ng ating Panginoon. We have invited guests. Meron po tayong invited na entrepreneur. Nagsimula siya sa wala. Ngayon, at the age of 38, he's a millionaire. Okay? Pero hindi po yun dahil may pera lang siya. Dahil meron siyang sikreto. Yun ang mga malalaman natin. How is he doing that? And then we have a guest who is an attorney. So yung mga maiwasan natin ang mga investments. Pero hindi lang po ito investment sa pera. Investment of time, effort, treasures, everything. How God can lead us on this. At meron tayong topic on stewardship. Meron tayong topic. Marami pa po iba. So we would like to invite all young adults, married or unmarried, 23 years old pataas, basta graduate na kayo, kahit wala pa kayong trabaho, okay lang din po. Baka ito na ang panahon para magkatrabaho kayo. Okay? So, basta graduate na. Ngayon, kung nag-work na kayo, hindi pa kayo graduate, pero nag-work na kayo, sige, bibigyan namin kayong pagkakataon sumama. Okay lang din po yun. So, yung po ang ating, this will be, dito lang sa Eurotel, dito lang po sa Eurotel, at tapat lang ng SM North. 3,500 lang po yun. 2 gabi na kayo sa hotel, may kasama ng pagkain. Okay? So, this is a once-in-lifetime opportunity. So, all young adults, working, married or unmarried, please do attend and register. Denise? Ay, married or not married? Unmarried. Mali ba yun? Sorry for the English correction. Not married. Okay, not married. Ay, sorry naman, Jason. Wait lang, not married. Oh nga, sorry. Okay, so lahat po kayo i-invite kahit nandun dyan sa mga live. Please do attend. Ano lang po kayo, kung may mga questions kayo with other details, please approach us after the service. Okay po? So yun lang po ang ating Ako, sa totoo lang, kausap namin yung mga speakers, kahit kami ni Tatay Bing aattend. We are so excited. So, please do attend. Yan po ay, kung may pasok pa po kayo ng 24, iba kasi pasok, holiday ng 23, di ba? Pero iba may pasok pa rin ng Sabado. May pasok po kayo ng Sabado, actually kahit dumating kayo ng mga 4 o'clock doon, kasi mag-check-in pa naman kayo ng 2 p.m., tapos sa gabi pa po yung start ng first session sa gabi. So, it will be a, anong night nyo? Banquet night on the night, on the first night. So, please do attend. 3,500. I guarantee you, lahat para mga giveaways and everything will be there. Okay? So, thank you so much. Wala nang ibang announcement. Ubus na yung chicken pastel.
Thank you, Lord. Tapos na pala, alis na pala kanina ng mga sa 7:30 pa lang. Salamat kay Ate Maya for that. So, thank you so much. So, yun po lang ang ating mga announcements. So, continue to pray for us. Pray for this summit. And, ayan po natin. At sa mga susunod na summit naman natin, mga senior citizen naman ang kasama. Gusto niyo ba yun? Lahat, magagano mo, nakainin ka na agad tinanay. Okay, tumayo po tayo lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Kay Jerry. Sino ba ang Christy Blessing? Tay Jerry. Halika na, Tay Jerry. Praise God. Actually, si Jordan na sa iyan. Pinagpala ko ba tayong lahat? Amen. We are blessed by the love of God. Amen. Sige po, tayo po ay yung buhat ng namin. Heavenly Father, thank you so much for this day, for this great day, Panginoon. Kami po ay makapakinig na yung banal na salita, Panginoon. Lord, salamat po sa bawat isa na nandito ngayon, sa mga nanonood on Facebook Live. Continue to bless us, Lord God, and give us protection sa aming pasamantalang paghihiwalay, Panginoon. Tunay nga po na Ikaw ang basbasan mo kami ng iba ng Espiritu. Ingatan ang bawat isa saan ng karing panig ng Pilipinas makarating, Panginoon. Tunay nga po na Ikaw lamang, Diyos, na buhay ang bibigay ng lahat sa bawat isa sa amin. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Anumang hirap, anumang nararanasan ng bawat isa sa panahon na ito, Panginoon, I will believe and will faith, Lord God, na the love of God is within us, Panginoon. We thank you, Lord God. We praise you, Lord God. Sige po, let us receive the praise and blessing. Let us raise our hands. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. And the Lord lift up His countenance upon you. In Jesus' name we pray. I receive. Amen. Amen.